Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco at shoutout kay User DM. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2851 hanggang 2855. Bagamat matanda na si Nangong Chenkyo, hindi ibig sabihin na nalilito na siya. Siya ay isang napakatalino na tao na kayang husgahan kung sino ang mas magaling sa kasalukuyang anyo. Sa katunayan, ang Nangong Chenkyo ay sapat na kamangha-mangha noong itinatag ni Han Sanchen ang kumpanya ng Feng Chen. Kahit sa isip niya, may ideya siya na nagdududa siya sa kanyang pinili at mali siya. Dahil lamang sa kanyang malakas na pagpapahalaga sa sarili, si Nangong Chenkyo ay hindi handang aminin at tanggapin ang katotohanan ito. Sa makatuwid, mas gugustuhin niyang basagin ang timog na pader at subukang patunayan ang kanyang pinili na tama kaysa tanggapin ang kanyang pagkakamali. Paano mo gustong iligtas si Hanjun? Tanong ni Nangong Chenkyo. Napakasimple. Pakiusap, hindi mo kailangang lumuhad. Sabihin mo lang ang 3 salitang pagmamakaawa ko. Umupo si Aaron at nakangiting tumingin kay Nangong Chenkyo. Inaasahan niya na si Nangong Chenkyo ay lilito sa lalong madaling panahon, dahil ito ang tanging pagpipilian niya. Si Nangong Chenkyo ay nakaumbok ang kanyang mga pisngi, na halatang tanda ng pagngangalit ng mga ngipin. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sinabi ni Nangong Chenkyo, nakikiusap ako na tulungan mo si Hanjun. Bamantong hininga si Han Sanyi at sinabing, hindi madaling maghintay hanggang sa maging ganito ka. Nangong Chenkyo, mali ba ang nararamdaman mo sa iyong puso at nagdududa sa iyong mga mata? Walang nagawa si Hanjun, ngunit mayroon na akong sariling kumpanya, at ang prospect ng pag-unlad ng kumpanya ay napakaganda. May pinagsisisihan ka ba sa ginawa mo sa akin noon? Panipi. Walang Nangong Chenkyo na matatag na sumagot na kahit na ang bagay na ito ay talagang mali, susubukan niyang itama ito. Hanggat kaya niyang talunin ang Aaron at gawing pamilyang Han si Hanjun, mapapatunayan niyang tama siya. Bagamat hindi simple ang kalsadang ito, gagawin ito ni Nangong Chenkyo para sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Natural na tumango si Aaron, ganoong sagot, sa katunayan, nahulaan na niya. Not now, not in the future. Wala pang 3 buwan, hihigit pa ang development ni Feng Chen sa Han family. Let's wait and see. Han 3,000 tapusin, patungo sa cellar sa labas. Simple lang naman talaga ang gusto niya. Gusto niyang lumaban para sa sariling hininga. Gusto niyang panoorin si Nangong Chenkyo na nakayuko ang ulo sa harap niya. Marahil sa mata ng maraming tao ay hindi maintindihan ang bagay na ito, kung tutuusin, walang nawala sa busog ni Nangong Chenkyo, ngunit sa pananaw ni Aaron, ito ay napakahalaga. Gusto kong makabalik ng ligtas si Han Junping. Kung kulang siya ng kalahating buhok, hinding-hindi kita bibitawan. Sabi ni Nangong Chenkyo sa likod ni Aaron. Tinawanan ni Aaron ang kanyang sarili at sinabing, huwag kang mag-alala, ang pamilya Yang ay hindi nangangahas na saktan ang iyong mahal na apo, dahil kahit ang pamilya Yang ay natatakot sa akin. Binabalangkas ng bibig ni Nangong Chenkyo ang pangungutya. Kahit ang pamilya Yang ay natatakot dito. Napakayabang talaga ng lalaking ito. Isa lang itong bitag na itinakda ng Aaron at ng pamilyang Yang. Siya ay mayroon ding ganoong pakiramdam ng higit na kahusayan. Maaga o huli, hihiga ka sa paanan ni Hanjun. Malalaman mo ang agwat sa pagitan mo ni Hanjun.
Tutulungan ni Nangang Chenkyu si Hanjun na makatayo sa tuktok ng Yanjing kahit isukaw niya ang kanyang buhay. Sabi ni Nangang Chenkyu, kinakagat ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos nito, kinuha ni Nangang Chenkyu ang telepono at idinial ang numero ni Nangang Bolang. Nang ikasal si Nangang Chenkyu kay Han Tianyang, sa isang kahulugan, ginamit siya bilang isang piraso ng chess. Wala siyang karapatang magsalita sa pamilya Nangang, ginampanan niya ang isang kailangang-kailangan na papel, at hindi inakala ni Nangang Chenkyu na siya ay magiging kasangkot sa pamilyang Nangang. Ngunit ngayon, para sa kapakanan ni Hanjun, isang paraan lang ang tatahakin. Kailangan niyang humingi ng tulong kay Nangang Bolang upang hayaang talunin ni Hanjun ang Aaron. Nang pumunta si Aaron sa sala, agad na tumayo si Hancheng at naglakad patungo sa Aaron. Aaron, ililigtas mo ba si Hanjun ngayon? Tanong ni Hancheng. Yes, your precious son is dying. Kung hindi ko siya ililigtas, you will hate me all your life. Sabi ng Aaron. Hindi alam ni Hancheng kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng lahat, si Aaron ay kanyang sariling anak. By the way, I'd like to remind you to check your body as soon as possible. Kapag nahuli ang isang bagay, hindi na mababago ang kahihinatnan. Nang matapos ang Aaron, umalis siya sa compound ni Han. Hindi masyadong naiintindihan ni Hancheng ang kahulugan ng mga salita ni Aaron. Napakalinaw ng kanyang pisikal na kondisyon. Wala naman siyang problema. Siya ay malusog. Pero Aaron, bakit mo nasabi yan? Dahil dito, medyo nag-aalala si Hancheng. Mukhang kailangan niyang maghanap ng oras para magpa-physical examination. Kahit na ayos lang talaga siya, nakakagaan ang loob niya. Walang intensyon si Han Sanchen na baguhin ang anuman, ngunit nais din niyang maunawaan na noong siya ay ipinanganak pabalik sa 14 na taong gulang, ang lahat ay nakatakdang magbago ng malaki, kaya hindi niya naisip na paalalahanan si Hancheng na baka ang maagang paggamot ay maaring maiwasan ang resulta ng maagang pagkamatay ni Hancheng. Ang pamilya Yang. Ang mukha ni Hanjun ay itim at asul, ngunit siya ay pinalo ng malakas. Si Yang Wanlin, na puno ng galit, ay naglalabas ng kanyang galit sa kanya. At hindi sapat na lumaban lang. Hindi mapawi ang galit ni Yang Wanlin sa pag-iisip na kainin ang katawan ni Wang Li. Stop fighting, please. I'm dying. Nakahiga si Hanjun sa lupa. Walang lakas na lumaban, maaari lamang humingi ng awa sa bibig. Si Yang Wanlin ay isang malakas na sipa pagkatapos, ito ay humihingal na kapaligiran na nakaupo sa sofa upang magpahinga. Dam, kung hindi dahil sa iyo, maaari ba akong mawalan ng mukha sa harap ni Wang Li? Sasabihin ko kung bakit hindi mo ako tinulungan kagabi. Bilisan mo. Isa kang basura. Pumunta ka sa nanay mo. Si Yang Wanlin, nagalit, ay naghagis ng isa pang ashtray kay Hanjun. Sa oras na ito, hindi masabi ni Hanjun kung ano ang kanyang dinaranas. Ni hindi niya alam kung ano ang problema hanggang ngayon. Sa wakas, nagpakita ang Aaron. Hayaan ni Hanjun na nagulat ang mga bagay na nangyari din na si Yang Wanlin at Yang Bin ay magkasamang tumayo mula sa sofa, na parang binabati nila si Han Sani na medyo mahaba ang bibig, upang ipakita ang pagkamangha sa sitwasyong ito. Ginawa ito ni Aaron bakit kahit na ang ninuno ng pamilyang Yang ay dapat tretuhin siya ng may ganoong kagalang-galang na pag-uugali. Natural lang sa kanya ang paggalang sa Aaron, 3,000 ka na. Okay lang ba si Yang Wanlin na masigasig na pumunta sa Aaron at tinapik ang balikat ni Aaron? Gawin mo. Tumingin si Aaron kay Hanjun at sinabi, kasaysayan. Tuklasin ang kapangyarihan ng Ubrief, instant na mga buod ng video sa YouTube sa iyong mga kamay. Ang kahulugan ng Aaron ay madaling maunawaan, at si Yang Wanlin ay hindi isang tanga. Agad niyang binati ang mga tulisan ng pamilya Yang, na masakit kay Hanjun. Gusto na ni Hanjun na mamatay. Mula sa maliit hanggang sa malaki, halos hindi siya naaapi. Kapag siya ay pinalo ng ganito, maging sa kanyang katawan o kaluluwa, ito ay isang napakalubhang pinsala. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Bin kay Aaron, Aaron, hindi ko sinira ang iyong plano. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ni Yang Bin kung tama ang kanyang hula. Mag-aalala siya na nakialam siya sa orihinal na plano ng Aaron. Aaron ngiti, sinabi, Laozu, ito ay mas mahusay kaysa sa naisip ko. Ang Aaron ay orihinal na nilayo na gamitin ang pamilyang Yao upang takutin si Nangang Chenkyu, ngunit hindi niya inaasahan na ang pamilyang Yang ay magiging kasangkot sa bagay na ito. Malinaw na mas makapangyarihan ang pamilya Yang kaysa sa pamilyang Yao. Nang marinig ang salitang, Laozu, tumawa si Yang Bin.
Ito marahil ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na tinawag siyang Laozu ng sobrang saya. Mabuti iyan, mabuti iyon. Paulit-ulit na sabi ni Yang Bin. Itatago ko sa isip ko ang bagay na ito. Kung may maitutulong ang mga ninuno ko sa hinaharap, magtanong lang. Tutukayan ko ang Aaron at tatanggi. Sinabi ni Aaron na pagkatapos ng lahat, ang pamilya Yang ay isa sa 3 pamilya sa Yanjing, at ang pag-unlad ni Feng Chen ay nakasalalay sa proteksyon ng pamilyang Yang. Sa makatuwid, ang magalang na pananalita ni Aaron ay maaaring ituring bilang isang mas malalim na relasyon kay Yang Bin. Sa ganitong paraan, ang pamilya Yang ay tiyak na magbibigay ng mas maraming mapagkukunan upang matulungan si Feng Chen. It's enough to have you. In the future, your business will be my Yang family's business. Si Yang Bin ay isang matalinong tao. Halos perpektong tumugon siya sa Aaron. Ang fox, matanda at bata, ay may sariling layunin. Tiningnan ni Aaron ang umiiyak na si Hanjun at sinabing, napakaingay. Muntik ko nang itapon. Agad namang hiniling ni Yang Wanlin ang kanyang mga tauhan na huminto, at pagkatapos ay itinapon si Hanjun palabas ng Yang Villa. Ngunit bago iyon, binigyan ni Yang Wanlin si Hanjun ng 2 suntok para ilabas ang kanyang galit. Nang makita ang eksenang ito, ngumiti si Han Sanchen at tinanong si Yang Wanlin, mukhang galit ka sa kanya. Ano ang problema? Sinabi ni Yang Wanlin kay Aaron ang nangyari kagabi. Nang magsalita siya, nagngangalit siya at gusto niyang putulin ng buhay si Han Junsheng. Humanap ng pagkakataon at tutulungan kitang maibalik ang lugar. Sabi ni Aaron. Nang marinig ito, si Yang Wanlin ay nasa mabuting kalagayan. Hanggat handa si Aaron na tulungan siya, magkakaroon siya ng pagkakataong ibalik ang kahihiyan na dinanas niya sa harap ni Wang Li. Lauhan, ibig mong sabihin. Naisulat ko na. Huwag mo akong dayin. Nakangiting sabi ni Yang Wanlin. Ako yung tipo ng tao na basta-basta manloloko sa'yo, tutulungan kita kung magkakaroon ako ng pagkakataon. Sabi ni Aaron. Nakangiting sabi ni Yang Wanlin, Lauhan, hindi mo na kailangang maghanap ng pagkakataon. Ngayon ay mayroon na talagang pagkakataon sa harap mo. Pagkatapos noon, pinulot ni Yang Wanlin ang mga kilay ni Aaron. Kung may sasabihin ka, huwag mo nang paglaruan. Sabi ni Aaron. Tiningnan ni Yang Wanlin si Yang Bin. Hanggang sa tumanggo si Yang Bin, sinabi niya, narinig mo na ba ang Wuji Summit? Umiling si Aaron at sinabing, hindi ko pa ito narinig, ngunit dapat itong nauugnay sa martial arts. Ang Aaron ay minsang lumahok sa martial arts conference. Bilang karagdagan sa mga martial arts circles, maraming business tycoon ang lalahok sa ganitong uri ng aktibidad, dahil nagsasangkot ito ng malalaking interes. Para sa mga negosyanteng iyon, ito ay isang napakagandang pagkakataon upang kumita ng pera. Isa rin itong pagkakataon para sa pamilya Yang. Pagdating sa kumpanya ng Feng Chen, si Xi Jing ay may mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa kanyang opinyon, si Feng Chen ay isang sorpresa na inihatid sa kanya ng Aaron, at walang sino man ang mag-aakalang si Aaron, isang binata, ay nagtatag na ng kanyang sariling kumpanya. Sa tulong ng pamilya Yang, ang pag-unlad ni Feng Chen ay dapat na hindi mapigilan. Ngunit alam din ni Xi Jing na sasang-ayon ang pamilya Yang sa Aaron, at dapat mayroong mga kahilingan. Ano ang kailangan mong gawin ng pamilya Yang para sa kanila? Tanong ni Xi Jing. Sa Wuji Summit, lalaban ako sa pangalan ng pamilya Yang at tutulungan silang manalo ng karangalan. Sabi ni Aaron. Nabalitaan ni Xi Jing ang tungkol sa Wuji Summit, at ang pamilya Han ay nagkaroon din ng karangalan na dumalo dito minsan. Sa kasamaang palad, ang mga resulta ay kakilakilabot. Hindi lamang ang pamilyang Han ay hindi nakakuha ng anumang mga benepisyo, ngunit sila ay nawalan din ng malaki. Ang mga makakadalo sa Wuji Summit ay pawang mga nangungunang eksperto. Nasa panganib ka ba? Nag-aalala si Xi Jing. Aaron smiles. Sa lupa, biro lang sa kanya ang panganib. Paano magdudulot ng panganib sa kanya ang isang tao sa lupa? Maliban kung si Linlong ng mundo ng Xuanyuan ay nagising sa kanyang alaala at dumating sa lupa, ang ganitong uri ng bagay ay halos imposible. Ayon sa oras, dapat ay natutulog pa si Linlong. Huwag kang mag-alala, ngayon kahit si Lolo yan ay hindi ko nakalaban. Sabi ni Aaron. Sinabi iyon ni Aaron, naisip ni Xi Jing ang huling Han 3,000 na pinilit na sitwasyon ni Yan Jun, ay talagang hindi inaasahan, dahil sobrang kumpiyansa ka, hindi ako mag-aalala tungkol dito. Ngunit kailangan mo pa ring mag-ingat sa Nangang Chenkyu.
Wala siyang kailangan. Natatakot akong sumama siya sa'yo. Nagbabala si Shijing. Siyempre, hindi irerelax ni Han Sanchen ang kanyang pagbabantay laban kay Nangang Chenkyu. Gayunpaman, sa kanyang palagay, kung talagang gusto ni Nangang Chenkyu na makaganti sa kanya, may isang paraan lamang na dapat gawin, iyon ay, humingi ng tulong mula sa pamilya Nangang. Gayunpaman, ito ay isang katanungan kung ang tulong na ito ay makakakuha ng tugon mula sa Han 3,000 ng pag-unawa sa pamilya Nangang ay nagpapakita na si Nangang Chenkyu ay isang inabandonang tao, maaring siya ay isang outsider for a long time. Nay, alam mo ba ang background ni Nangang Chenkyu? Tanong ni Aaron. Background? Anong background? Nagdududang tanong ni Shijing, wala lang. I'm just talking about it. Nakangiti si Han Sanshan at hindi gaanong nagpaliwanag. Natatakot ako na walang sino man sa Yanjing, maliban kay Han Tianyang, ang nakakaalam ng tunay na pagkakakilanlan ni Nangang Chenkyu. Ito rin ang patunay na sinira ng pamilya Nangang at Nangang Chenkyu ang kanilang relasyon. Tapos na ba kayong mag-usap? Kung okay lang, tutulungan kita sa mga pinggan at chopstick. Sa oras na ito, lumabas si Wu Jin mula sa kusina at sinabi. Para sa kanya ang isang pares ng poster ng hostess, pakiramdam ng Aaron ay hindi makapagsalita. Inay, huwag hayaang umuwi ang mga kakaibang tao sa hinaharap. Sabi ni Aaron kay Shijing, at hindi hininaan ang kanyang boses, tulad ng sinasadya niyang sinabi ito kay Wu Jin. Nakaramdam ng malupit si Wu Jinchu, ngunit hindi niya ito pinansin o pinabulaanan ang Aaron. Sa halip, sinabi niya kay Shijing, Tia, kung gusto mong kainin ang aking mga ulam sa hinaharap, pumunta ka sa akin anumang oras, mayroon akong oras. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!